Maraming Pinoy ang naniniwala na ang sikreto sa pag-asenso ay puro kayod at overtime. Pero bakit nga ba, kahit sobrang busy, marami pa rin ang hindi makaipon? Sa video na ito, ibubunyag natin ang tunay na pagkakaiba ng pagiging busy at pagiging productive at kung paano ginagamit ng mga mayayaman ang tamang habits para mas mabilis umangat. Huwag kang bibitaw hanggang dulo dahil doon natin tatalakayin ang pinakamahalagang aral na pwedeng magbago ng direksyon ng buhay mo. Kung seryoso ka sa financial growth, ito ang guide na hindi mo dapat palampasin. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa education at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. At bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Kapag naririnig natin ang salitang busy, parang automatic na iniisip natin na productive ang tao. Pero sa totoo lang, maraming kababayan natin ang sobrang pagod sa trabaho, halos wala ng oras sa pamilya, pero bakit parang stuck pa rin sa buhay? Ito ang tinatawag na busy trap, isang psikolohikal na ilusyon na akala mo ay umaasenso ka. Pero sa realidad, paikot-ikot ka lang sa parehong gulong. Ang dami mong ginagawa, pero wala kang natatapos na tunay na makabuluhan. Maraming Pinoy ang naniniwala sa kayod kalabaw fallacy. Ang mindset na kapag mas marami kang oras na ginugugol sa trabaho, mas malaki ang tsansa mong yumaman. Pero tingnan mo ang mga mayayaman. Hindi sila nagtatrabaho ng 24/7. Ang sikreto nila ay nagtatrabaho sila sa tamang bagay. Hindi sila nagpapagod sa paulit-ulit na gawain na walang direksyon. Ang tunay na productivity ay hindi tungkol sa dami ng oras na ginugol, kundi sa kalidad ng resulta. Kung ang isang tao ay nagtrabaho ng 10 hours sa araw na iyon, pero puro email lang ang nireplyan, kumpara sa isang tao na naglaan ng 2 hours para magplano ng negosyo, sino ang mas malapit sa financial growth? Dito pumapasok ang malaking kaibahan ng activity at accomplishment. Ang pagiging busy ay parang punong-puno ang schedule mo. May meeting, may errands, may kung ano-anong tasks. Pero kapag tinanong mo, ano ang natapos mo para sa long-term goal mo? Madalas wala. Ang productive na tao, kahit konti lang ang ginawa, sigurado namang aligned sa kanilang financial o personal growth. Halimbawa, ang isang OFW na naglaan ng oras para mag-aral ng investment strategies ay mas malapit sa pagyaman kaysa sa isang tao na buong araw nag-overtime pero walang plano kung saan dadalhin ang kinikita. Isa pang psychological trap ay ang dopamine rush ng checking boxes. Ang sarap sa pakiramdam kapag may natapos kang maliit na bagay. Nag-reply sa email, nag-ayos ng desk, naglista ng groceries. Pero kung iisipin mo, wala itong ambag sa financial growth mo. Parang panandali ang ligaya lang pero hindi siya nagdadala ng tunay na resulta. Kaya maraming tao ang feeling productive. Pero sa totoo lang, busy lang sila sa mga bagay na walang ROI. Dagdag pa dito ang Pinoy bukas na mentality. Madalas inuuna natin ang madaling tasks para makaiwas sa mahirap pero mahalagang trabaho. Halimbawa, imbes na gumawa ng business plan, inuuna muna ang pag-aayos ng files o pag-scroll sa social media. Ang tawag dito ay selective procrastination. Pinipili natin ang mga gawain na hindi stressful, kahit alam natin na hindi ito makakatulong sa long-term goals natin. Ang problema, habang tumatagal, lalo lang tayong napapabagal sa tunay na progreso. At sino ba ang hindi nakaka-relate sa social media noise? Ang dami nating oras na ginugugol sa scrolling, akala natin research pero distraction lang pala. Ang isang oras na ginugol sa TikTok o Facebook ay oras na hindi mo na mababalik. Ang mga mayayaman hindi nila tinitingnan ang oras bilang basura. Para sa kanila, ang oras ay limited asset. Bawat minuto ay dapat nakalaan sa bagay na may ambag sa kanilang financial growth. Kung ang isang tao ay naglaan ng 30 minutes sa pag-aaral ng bagong skill, mas valuable iyon kaysa sa 3 oras na ginugol sa walang katapusang scrolling. Ang pagiging busy ay madalas nauuwi sa burnout cycle. Kapag sobrang pagod ka, ang utak mo naghahanap ng reward.
Kaya maraming tao ang napapabili ng hindi kailangan. Impulse buying, retail therapy, pagkain sa labas kahit tight ang budget. Ang ending, imbes na makaipon, lalo pang nababawasan ng pera. Ang burnout ay hindi lang physical, kundi financial din. Kapag hindi mo na-manage ang energy mo, ang productivity mo bumabagsak, at ang pera mo lumalabas sa malingap paraan. Kung titignan mo ang mindset ng mga bilyonaryo, makikita mo ang malaking pagkakaiba. Hindi sila nagpapagod sa lahat ng bagay. Ang oras para sa kanila ay parang pera, limited, finite, at dapat gamitin sa tamang paraan. Hindi sila nag-aaksaya ng oras sa mga bagay na walang ambag sa kanilang goals. Ang bawat desisyon nila ay nakabase sa tanong na, makakatulong ba ito sa aking financial growth? Kung hindi, automatic nilang tinatanggal sa schedule. Kaya kung ikaw ay isang kababayan na araw-araw nagbubuhos ng pawis sa trabaho, pero pakiramdam mo ay hindi ka umaasenso, baka nasa busy trap ka. Ang solusyon ay hindi magdagdag ng oras sa trabaho, kundi mag-shift ng mindset. Ang tunay na productivity ay hindi tungkol sa dami ng ginagawa, kundi sa tamang direksyon ng ginagawa mo. Ang mga mayayaman ay hindi mas busy kaysa sa atin. Mas strategic lang sila. At kung gusto mong makaalis sa cycle ng pagod, pero walang progreso, kailangan mong matutong magtrabaho sa tamang bagay. Hindi lang sa maraming bagay. Kung sa unang bahagi ay pinag-usapan natin ang busy trap, dito naman natin sisilipin ang mga ugali at sistema ng mga mayayaman na nakatutok sa tamang prioritization. Ang sikreto nila ay hindi lang basta dami ng ginagawa, kundi kung paano nila pinipili ang mga bagay na may pinakamataas na balik sa oras at effort. Ang tawag dito ay strategic prioritization, isang mindset na pwedeng baguhin ang takbo ng buhay ng kahit sinong Pinoy na handang mag-shift mula sa pagiging busy papunta sa pagiging tunay na productive. Isa sa pinaka-powerful na prinsipyo ay ang 80-20 rule o Pareto Principle. Sa lahat ng ginagawa mo sa araw-araw, 20% lang talaga ang nagbibigay ng 80% ng resulta. Halimbawa, kung ikaw ay nagbebenta online, baka 20% ng produkto mo ang bumubuo ng 80% ng kita. Kung empleyado ka, baka 20% ng tasks mo ang talagang nakakaapekto sa career growth mo. Ang problema, karamihan sa atin ay inuubos ang oras sa 80% na halos walang ambag. Ang mga mayayaman, kabaligtaran. Nakatuon sila sa maliit na porsyento ng gawain na may pinakamalaking ROI. Kaya kung gusto mong umangat, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang 20% ng ginagawa ko na talagang nagdadala ng pera o progreso? Doon ka mag-focus. Kasunod nito, napakahalaga ng Eisenhower Matrix. Sa Pinoy style, isipin mo na lang na may dalawang kahon, urgent at important. Ang urgent ay kadalasan gawain ng iba na pinapasa sa'yo. Emails, requests, utos ng boss na hindi naman critical sa long-term growth mo. Ang important ay yung mga bagay na magpapalago ng negosyo o career mo. Pag-aaral ng bagong skill, pagbuo ng business plan, pag-i-invest. Ang mga mayayaman, marunong silang maghiwalay ng urgent sa important. Hindi sila nagpapadala sa pressure ng urgent tasks na walang ambag sa kanilang financial growth. Kung Pinoy ka na sanay sa sige na gawin ko na lang, kailangan mong matutong mag-filter. Kung hindi makakatulong sa long term, huwag mong unahin. Isa pang sikreto ng mayayaman ay ang kakayahang magsabi ng no nang walang guilt. Sa kultura natin, mahirap tumanggi, lalo na kung kaibigan, kamag-anak, o kapitbahay ang humihingi ng tulong. Pero ang mga mayayaman, alam nila na bawat yes sa walang kwentang gala o ayuda request ay isang no sa kanilang productive time. Hindi ibig sabihin na maging madamot, kundi maging wise sa oras. Kung ang isang lakad ay walang ambag sa iyong financial o personal growth, matutong tumanggi. Ang oras mo ay asset, hindi libre. At kung gusto mong makaipon,
kailangan mong protektahan ang oras mo tulad ng pera. Bukod sa time management, mas mahalaga ang energy management. Ang utak ng tao ay may natural na battery. Kapag low battery ka, madalas mali ang desisyon mo. Kaya ang mga mayayaman, hindi sila gumagawa ng mabibigat na financial decisions tuwing hapon o kapag pagod na. Alam nila na ang peak energy ay kadalasan sa umaga. Kaya kung may critical na trabaho, ginagawa nila ito sa oras na mataas ang energy level. Kung Pinoy ka na sanay sa bahala na, subukan mong i-adjust ang schedule mo. Huwag mong ipilit ang mabigat na trabaho kapag drained na ang utak mo. Isa pang malaking misconception ay ang multitasking. Maraming tao ang proud na kaya nilang mag-multitask. Pero ayon sa research, ang multitasking ay nagpapababa ng IQ at kalidad ng gawa. Ang mga mayayaman, hindi sila multitaskers. Sila ay single-tasking masters. Kapag gumagawa sila ng isang bagay, buong focus nila ay nandoon. Halimbawa, kung nag-aaral sila ng investment strategy, hindi sila sabay nagre-reply sa chat o nagbabasa ng social media. Ang resulta, mas mabilis silang natututo at mas mataas ang kalidad ng output. Kung gusto mong maging productive, iwanan mo ang multitasking myth. Mag-focus sa isang bagay hanggang matapos. Para hindi ka malunod sa maliliit na gawain, gumamit ng batching strategy. Ang mga mayayaman, hindi nila hinahayaang kumalat ang admin tasks sa buong linggo. Imbes na magbayad ng bills araw-araw o mag-check ng emails kada oras, pinagsasama nila ito sa isang oras lang. Halimbawa, every Saturday morning, lahat ng bills at groceries ay sabay-sabay inaasikaso. Ang resulta, mas malinis ang schedule nila at mas maraming oras para sa high-value tasks. Kung Pinoy ka na sanay sa kung kailan maisip doon gagawin, subukan mong mag-batch ng tasks. Mas organized, mas productive. At bago ka gumawa ng kahit anong gawain, gamitin mo ang Income Generating Activity Filter. Tanungin mo ang sarili mo, ito ba ay makakatulong sa financial growth ko o pampalipas oras lang? Kung pampalipas oras lang, huwag mo nang unahin. Ang mga mayayaman, lahat ng ginagawa nila ay dumadaan sa filter na ito. Hindi sila nag-aaksaya ng oras sa bagay na walang ambag sa kanilang wealth. Kung gusto mong makaipon, kailangan mong maging intentional sa bawat galaw mo. Ang oras na ginugol sa pag-aaral ng bagong skill ay investment. Ang oras na ginugol sa walang katapusang chismis ay liability. Sa huli, ang strategic prioritization ay hindi lang tungkol sa pagiging organized. Ito ay mindset shift. Ang mga mayayaman ay hindi mas busy kaysa sa atin. Mas marunong lang silang pumili ng tamang gawain. At kung gusto mong makaalis sa cycle ng pagiging busy pero broke, kailangan mong matutong mag-focus sa high-value tasks, magsabi ng no sa distractions, at protektahan ang energy mo. Ang oras mo ay asset. Kung gagamitin mo ito sa tamang paraan, hindi lang productivity ang makukuha mo. Financial freedom ang magiging resulta. Tapos na nating pinag-usapan ng psychology ng pagiging busy at ang strategic prioritization ng mga mayayaman. Dito naman tayo pupunta sa pinaka-practical na roadmap. Ito ang step-by-step guide na pwedeng simulan ng kahit sinong kababayan natin pagkatapos mapanood ang video. Ang layunin ay simple. Mula sa kayod na walang direksyon, papunta sa ipon at tunay na financial growth. Unahin natin ang tinatawag na Power Hour habit. Maglaan ng 1 hour bawat umaga para sa iyong most important task bago pa humawak ng cellphone. Bakit sa umaga? Dahil sa oras na iyon, fresh pa ang utak mo, mataas ang energy, at wala pang distractions. Kung ang MIT mo ay pag-aaral ng bagong skill, paggawa ng business plan, o pagsusulat ng proposal, siguraduhin mong iyon ang unang gagawin. Ang mga mayayaman, hindi nila inuuna ang social media o email.
Inuuna nila ang bagay na may pinakamalaking ambag sa kanilang financial growth. Kung Pinoy ka na sanay mag-scroll agad pagkagising, subukan mong palitan iyon ng power hour. 1 oras lang, pero ang impact ay panghabang buhay. Kasunod nito, kailangan mong i-audit ang iyong linggo. Gamitin ang time tracking method. Isulat ang lahat ng ginawa mo sa loob ng 3 days. Walang filter, kahit simpleng chismis, panonood ng vlog, or overthinking, isulat mo. Pagkatapos ng 3 days, tingnan mo kung saan sumasabog ang oras mo. Madalas, makikita mo na malaking porsyento ng oras ay napupunta sa walang kwentang bagay. Ang mga mayayaman, hindi nila hinahayaan na mawala ang oras sa walang ambag. Kung makita mong 2 hours kada araw ay napupunta sa social media, isipin mo kung paano mo iyon mababawas at maililipat sa income-generating activities. Ang audit ay parang salamin. Ipapakita nito ang totoong ugali mo sa oras. Isa pang powerful strategy ay ang automate to liberate. Ang dami sa atin ang nag-aaksaya ng oras sa paulit-ulit na gawain tulad ng pagbabayad ng bills o pag-transfer ng savings. Ang mga mayayaman, ina-automate nila ito. Iset mo ang automatic savings at bill payments. Kung buwan-buwan ay iniisip mo pa kung paano magbabayad ng kuryente, isipin mo na lang kung gaano kalaking mental clutter iyon. Kapag automated na, wala ka ng stress at mas marami kang oras para sa high-value tasks. Ang automation ay hindi lang convenience kundi strategy para makalaya sa busy work. Kung may negosyo ka, tandaan ang prinsipyo ng invest in systems, not just labor. Maraming Pinoy entrepreneurs ang hands-on sa lahat ng bagay, mula sa inventory hanggang sa customer service. Ang problema, nauubos ang oras nila sa maliliit na detalye. Ang mga mayayaman, nag-i-invest sila sa systems. Turuan mo ang tao, gumamit ng tools, o AI software para hindi ka na kailangan sa bawat maliit na gawain. Ang tunay na growth ay nangyayari kapag ang negosyo mo ay tumatakbo kahit wala ka. Kung ikaw ay laging hands-on, hindi ka makaka-focus sa expansion. Ang system ang magbibigay sa iyo ng freedom. Para sa maliliit na gawain, gamitin mo ang 2-minute rule. Kung ang isang task ay kaya ng 2 minutes, gawin mo na agad. Halimbawa, pagliligpit ng gamit, pag-reply ng simpleng message, o pag-save ng file. Kapag iniwan mo pa ito, magiging mental clutter lang. Ang utak mo ay magdadala ng stress kahit maliit lang ang task. Ang mga productive na tao, hindi nila pinapabayaan ang maliliit na bagay na pwedeng matapos agad. Ang 2-minute rule ay simpleng habit, pero malaki ang epekto sa mental clarity. Huwag mo ring kalimutan na ang rest ay strategy. Sa kultura natin, madalas iniisip na ang pagtulog o pahinga ay katamaran. Pero ang mga mayayaman, alam nila na ang rest ay recharge. Kapag kulang ka sa tulog, bumababa ang IQ mo, bumabagal ang decision mo, at bumabagsak ang productivity mo. Ang high performance ay hindi galing sa 24/7 na trabaho, kundi sa tamang balance ng work at rest. Kung gusto mong maging productive, kailangan mong matutong magpahinga. Ang pahinga ay hindi aksaya ng oras, kundi investment sa susunod na araw. At panghuli, tandaan ang mantra na done is better than perfect. Maraming tao ang na-stuck sa analysis paralysis. Laging nagpaplano, laging nag-iisip, pero walang execution. Ang mga productive na tao mabilis mag-execute. Hindi sila naghihintay ng perfect timing o perfect plan. Alam nila na ang progress ay mas mahalaga kaysa perfection. Kung gusto mong makaipon, magsimula ka agad. Kahit maliit lang basta tuloy-tuloy. Ang mga busy na tao ay laging nag-iisip pa lang. Ang mga productive na tao ay kumikilos na. Kung pagsasama-samahin mo ang lahat ng ito, power hour, audit, automation, systems, 2-minute rule, rest at execution, magkakaroon ka ng roadmap mula kayod hanggang ipon. Hindi ito magic, kundi practical na habits na pwedeng simulan agad. Ang mga mayayaman ay hindi ipinanganak na mayaman.
Natuto lang silang mag-manage ng oras, energy, at priorities. At kung susundin mo ang roadmap na ito, kahit simpleng Pinoy, pwedeng makaalis sa cycle ng pagiging busy at makapunta sa tunay na financial growth. Ang sekreto ay hindi mas maraming trabaho, kundi mas tamang trabaho. Ang oras mo ay asset. Gamitin mo ito ng tama at ang ipon ay susunod. Mahalagang paalala mga ka-daily. Ang lahat ng mga ideya, habits at strategies na ibinahagi sa content na ito ay ginawa para magbigay ng inspirasyon at practical na gabay sa ating mga kababayan. Layunin nitong ipakita ang mindset shift mula sa pagiging busy papunta sa pagiging tunay na productive at kung paano ito makakatulong sa pagbuo ng mas maayos na financial habits. Gayunpaman, tandaan na bawat tao ay may kanya-kanyang sitwasyon sa buhay. Iba-iba ang trabaho, income level, responsibilidad, at personal na circumstances. Ang mga hakbang na nabanggit ay hindi magic formula, kundi mga prinsipyo na pwedeng i-adjust ayon sa iyong sariling kalagayan. Kung ikaw ay empleyado, OFW o negosyante, ang mga habits na ito ay magiging epektibo lamang kung consistent mong ipapatupad. Hindi sapat na alam mo ang konsepto, kailangan mong gawin ito araw-araw hanggang maging lifestyle. Ang Power Hour, Time Audit, Automation, at iba pang strategies ay hindi lang para sa mayayaman, kundi para sa lahat ng Pinoy na handang mag-shift ng mindset. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na hakbang na paulit-ulit mong ginagawa. Mahalaga ring tandaan na ang productivity ay hindi lang tungkol sa pera. Kasama dito ang mas maayos na mental health, mas magandang relasyon sa pamilya, at mas malinaw na direksyon sa buhay. Kapag natutunan mong i-manage ang oras at energy mo, mas nagiging intentional ang bawat galaw mo. At kapag intentional ka, mas mabilis mong makakamit ang goals mo. Hindi lang financial growth, kundi personal fulfillment din. Ang content na ito ay paalala na ang oras ay asset. Kung gagamitin mo ito sa tamang paraan, ang ipon at financial freedom ay natural na susunod. Ang sekreto ay hindi mas maraming trabaho, kundi mas tamang trabaho. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito. At para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat!